Self-proclaimed pambansang marites na si Sian Gasa nagsalita na hinggil sa di umano ay ilang pang-counts ng sinampang kaso kay Nery Miranda. Hindi lamang ang ipinost nitong si Chito Miranda about sa Dermacare kung saan ilang investors nga ang nagkaso kay Nery. Marami daw ang nagtanong bakit hindi nakasuhan ng asawang si Chito Miranda. Ito'y dahil lahat ng transaksyon at businesses nila ay nakapangalan kay Nery. Kaya naman ito ang kinasuhan. Sa sinasabi ni Chito na dahil endorser lang itong si Nery, ay may iba pa nga daw counts ng kaso. Ito ay ang pagbebenta ng share sa negosyo na kung saan ay ito na nga yata yung sinasabi na illegal na ginawa ni Nery or kasama si Chito. But anyway, narito po ang full detail ni Sian Gasa na kung sakali ay maintindihan ng marami sa pagpapaliwanag niya dahil sabi nga niya nanggaling na siya dito. At ito ay nalaman niya dahil na rin sa isang kaibigan. But wait, ito po ang kanyang naging pahayag. Anyway, I'll make this very quick at wala rin ako sa mood today to be honest. For the past few years, many years already, marami ng taon, ang mag-asawang Chito Miranda and Nery, particularly si Nery, ay nagbebenta ng shares sa kanilang mga negosyo. Hindi ko lang sure kung ano yung mga negosyo. Ang dami na rin eh. Ang alam ko lang na may recall ako dahil may nakausap ko ng isang investor is yung F&B nila, food and beverage business nila, isa tong restaurant. Hindi ko na lang mapangalanan. So what they're doing for the past few years is, for example, mag-open kami ng panibagong franchise, mag-open kami ng panibagong branch dahil wala kaming pondo. So ibebenta namin shares ng kumpanya. Okay, for this particular branch of this restaurant, bebenta ako 10% share sa'yo, investor A, kapalit ng 1 million pesos. Okay, investor B, bebenta ko yung 5% sa'yo, kapalit ng 500,000 pesos. Hindi to exact figures. Binibigyan ko lang kayo ng example para makuha niyo yung bigger picture. So ngayon, for the past few years, nakarami sila ng branch, nakarami sila ng negosyo, nakarami sila ng kumpanya, and with all these businesses, wala silang puhunan. Alright, I know the feeling, been there, done that, sakit lang sa ulo. Para makalikom sila ng pondo, they keep on selling shares of their businesses, shares of their companies to different investors. And for the past few years, nakarami na sila ng investor. Ngayon, anong nangyari? Hindi kumita yung mga negosyo. So, nag-dismay yung mga investor. Naghabol, nanghingi ng refund. Wala na silang pondo pang refund. Wala naman, nandun na sa mga negosyo or nagastos nila somewhere yun. Sinampahan sila ng kaso. So, may butas sila doon. Kasi, technically speaking, by law, sa mata ng batas, you cannot sell shares or you cannot sell securities to different people if you don't have a secondary license to do it under Securities and Exchange Commission. Doon pa lang may butas siya. Kaya siya nakulong. And maraming investors siya. Multiple counts. At the same time, nangangako siya na ganito yung earnings, okay, bibigay ko sa iyo yung 10% ng kumpanya throughout the years. Dahil walang nakuhang dividendo, dahil hindi naman kumita yung negosyo at all, estafa yun, fraud yun. So, yun. Ganun lang kasimple yung chismis. Walang kabet or anything, kaya hindi to malisyoso, hindi to controversial. And to be honest, yung ganitong sistema, talamak talaga to sa industriya. Napakaraming bars and clubs sa Makati, sa BGC, sa Quezon City, and other parts of Metro Manila or other parts of the Philippines na ganito yung sistema. I'll give you one example. Merong isang famous restaurants with multiple branches in Metro Manila. Itago natin sa pangalang Medyo Lasing na Baboy. Yan, siyempre, umiwas tayo sa libel eh. Medyo Lasing na Baboy. Ngayon, ang market nila to get investors ay mga artista. Kaya kung mapapansin nyo yung mga artista na, oh, si ganito, part owner na tong ganitong restaurant. Ay, si ganitong artista, si ganitong celebrity. Ay, part owner na tong ganitong bar and club. Paano nangyari? Paano sila yung part owner? Kasi bumili sila ng 1% share. Bumili sila ng 2% share. So for example, ako ngayon yung founder ng isang restaurant, ng isang bar or isang club. Lalapit ako ngayon sa Celebrity A. Pag nalapit ako sa Celebrity A, okay, 1% share ng kumpanyang to, ng restaurant na to, kapalit ng 1 million pesos. Exact amount na to. Hindi na to example. 1% ng restaurant na yun is kapalit ng 1 million pesos. Ngayon bilang celebrity, gusto mo ng prestige na matawag na part owner ka nitong kumpanya to, part owner ka nitong restaurant to, part owner ka nitong club to sa BGC. Papatulan mo ngayon. So, bibili ka ngayon magabay ka ng 1 million pesos for 1% share. So, imagine nakalikom sila ng, for example, ako yung founder. Nakalikom ako sa maraming celebrities, maraming investors, maraming businessman ng 49 million pesos. Kapalit ng 49% share. Controlled ko pa rin yung 51%. So, ngayon, binentahan ko ngayon ito ng mga shares. Nakakuli ko mga 49 million pesos. Yung 49 million ba yun? Mga gastos ba yun sa isang club, sa isang restaurant, sa isang bar? No. Hindi pa man din nag-o-open yung negosyo, hindi pa man din nag-o-open yung bar, hindi pa man din nag-o-open yung club, hindi pa man din nag-o-open yung restaurant,
yung founder na nagbenta ng shares, tubong lugaw na agad. So, for example, dun sa nabenta niyang 49 million pesos, ang ginastos lang talaga sa restaurant, 20M. Yung 29 million, bulsa niya agad yun. 20M, pagpapatayo dun sa restaurant. Catch pa dun, yung 51% share, kanya pa rin yun. The same thing na ginawa ni Neri. Siyan, bakit hindi nakulong si Chito? Bakit si Neri lang? Kasi si Neri lahat nakapirma sa mga dokumento. So, that's it. Ganun lang kasimple yan. Mas batid ko. Parang pangit ang ngipin ko ah. Anyway, bye-bye. God bless you all, mga bosang. And I pray, no? Sana malampasan to nila Chito Miranda. Hirap yung ganyan. Been there, done that. Lesson learned, never again. Update. Thank you for watching. Images are all queried to the rightful owners.